si Kulas ay tatakbong kapitan ngayong nalalapit na eleksyon. Kilalang kilala din si Kulas na babaero at ubod ng manyakis dun sa lugar nila. Dahil nalalapit ng eleksyon, napagpasya ni Kulas na umakyat ng bundok sa may sitio para mangampanya. Sa kanyang pangangampanya, inaabot siya ng dilim ngayon at malakas na ulan, kaya nakisilong siya sa isang bahay kubo. Nang nakatira naman ay si Badong at ang kanyang asawang si Maria. Itong si Badong, kilalang kilala niya si Kulas na manyakis. Pero naawa siya dito kasi nakita niya yung kalagayan ni Kulas. Basang-basa. Wala naman siyang maipahiram na damit kasi yung suot niya at saka suot ni Maria ay basa din. Pati yung mga damit nila sa aparador natutuluan ng ulan kaya basa din. Ngayon, habang naghahaponan sila, nakiusap tong si Kulas na baka pwedeng dito na ho ako magpalipas ng gabi, sabi niya. Sige, sabi naman ni Badong. Basta ipapangako mo lang na wag mong gagalawin ang aking asawa. Sige po, sabi niya. Makakaasa po kayo. Sabi niya. Matapos sila maghapunan, nung matutulog na sila, hindi nila matiis ngayon yung suot nila, basa na matutulog. Kaya pinag-aalis nila ngayon. Wala na silang saplot. 3 silang nakaubod-tubad, magkakatabing matutulog sa kama. Balisa ngayon tong si Badong kasi wala siyang tiwala kay Kulas. Kaya ang ginawa niya para hindi siya maisahan ni Kulas, tinakpan niya ng palad niya yung kuweba ng asawa niya. Bandang 3:30 ng madaling araw, kinagat ng lamok si Badong sa noo. Mabilis niya itong pinatay. Tsaka niya mabilis din na ibinalik yung palad niya dun sa kuweba ng asawa niya. Kinaumagahan, tuwan-tuwa siya si Badong kasi hindi siya naisahan ni Kulas. Kaya lang nagtataka siya kasi masikip na yung kuweba ng asawa niya. Ngayon, nung amuyin niya, kakaiba yung amoy. Nung tiningnan niya ito, nakapatong na pala si Kulas dun sa asawa niya at yung daliri niya nakapasok sa puwet ni Kulas.